Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Nagdaos ngayong araw ng public hearing ang Committee on Women, Children, Youth, and Persons with Disabilities sa Tawi-Tawi para talakayin ang proposed Bangsamoro Gender and Development Code. Layunin ng pagdinig na makuha ang opinyon at suhestyon ng iba't ibang sektor kaugnay ng nilalaman ng panukalang batas. Ang BTA Bill No. 336 ay naglalayong protektahan ang rights ng bawat tao at siguraduhing pantay ang opportunities kahit ano pa ang religion, ethnicity, parentage, sex o gender. Kabilang sa mga binibigyang diin ng panukala ang pagsulong ng gender equality, pag-alis ng diskriminasyon at paglikha ng mas inklusibong polisiya para sa lahat. Pinangunahan ni CWCYP Chairperson Diamila Disimban Ramos ang hearing kung saan dumalo ang mga kinatawan mula sa local government units, civil society organizations, religious leaders at iba pang stakeholders. Tinalakay dito ang mga potential impacts ng bill kabilang ang mga posibleng benepisyo nito sa mga marginalized groups at ang mga hamon na maaaring harapin sa panahong maipatupad ito. Binigyang diin naman ni Disimban Ramos na ang pagbuo ng Bangsamoro Gender and Development Code ay mahalaga para mapalakas ang karapatan at kapakanan ng bawat individual sa rehiyon. Ang public hearing na ito ay bahagi ng serye ng konsultasyon na isinasagawa ng komite sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang masigurong maririnig ang boses ng lahat ng sektor. Bilang tugon sa kawalan ng trabaho at kahirapan sa mga marginalized community, binigyan ng cash assistance ng Ministry of Labor and Employment ang mga piling residente ng Special Geographic Area. Ang tulong ay bahagi ng Community Emergency Employment Program ng Ministry of Labor and Employment na pinondohan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund na iniakda ni Member of the Parliament Omar Yasser Sema. Layunin ng programa na maibsan ang hirap ng mga mahihirap na sektor, partikular ang mga displaced worker at manggagawa sa informal na sektor. Bukod sa pagbibigay ng tulong para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan, itinutulak din ang programa na gamitin ang natanggap na tulong para sa pagnenegosyo o iba pang mapagkakakitaan. Pinuri ng mga benepisyaryo ang programa at ibinahagi kung paano nito agad na nabigyang lakas ang kanilang kabuhayan at pag-asa para sa magandang kinabukasan. Sinimulaan na ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa Lanao del Sur ang pamamahagi ng financial subsidies sa agrarian reform beneficiaries sa unang batch na inilabas noong January 12, 2025 sa MAPAR Office sa Marawi City. Pinondohan ang programa sa ilalim ng 2024 Supplemental Fund na naglalayong suportahan ang ARBS at Agrarian Reform Beneficiaries Organizations sa pagpapahusay ng kanilang kabuhayan at produktibidad sa agrikultura. Ang pagpapalabas ng mga subsidies para sa Batch 1 ay nagmamarka ng simula ng patuloy na pagsisikap ng MAPAR na bigyang kapangyarihan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo at isulong ang pag-unlad ng agrikultura sa lalawigan. Nagpahayag ng pasasalamat si Deputy Minister Aisha Sanggakala sa mga benepisyaryo sa kanilang katatagan at kinilala ang dedikasyon ng mga tauhan ng MAPAR Lanao del Sur na walang sawang magsumikap upang may sakatuparan ang programa. Naglunsad ang Emergency Shelter Assistance Payout ang Ministry of Social Services and Development sa pamamagitan ng Disaster Response and Management Division sa 11 pamilyang biktima ng sunog sa Cotabato City. Ginanap ang naturang aktibidad sa MSSD Regional Office nitong Lunes, January 13, 2025. Ang bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng naturang assistance batay sa level ng pinsala na natamo ng kanilang pamamahay. 30,000 pesos ang halaga ng assistance na natanggap ng mga benepisyaryong tinupok ng apoy ang buong pamamahay. 20,000 naman para sa mga partially damaged at 15,000 pesos para sa mga partially damaged ang istruktura ng bahay. Layunin ng nasabing assistance na matulungang bumangon muli ang mga pamilyang biktima ng sakuna. Ang ESA ay isa sa mga programa ng MSST na naglalayong magkaloob ng shelter assistance sa mga nangangailangang sektor, komunidad at internally displaced people sa Bangsamoro Region na parehong biktima ng natural at mga human-made na sakuna. Itinalaga ni Farm Chief Minister Ahod Ibrahim ang Ministry of Health Minister Dr. Cadil Jojo Sinolinding Jr. bilang Chief of Hospital ng Tamparan Provincial Hospital.
Nakapaloob sa pagtatalaga ang OCM Special Order No. 0787 Series of 2024 na nag-uutos kay Minister Sinolinding na gampanan ng mga tungkulin bilang Chief of Hospital. Sinabi ni Doc Sinolinding na siya ay palaging magsisilbi sa bawat bangsamoro kung saan ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan ay bibigyang prioridad. Alinsunod sa pahayag ni Chief Minister Ibrahim na no one shall be left untreated. Ang Tamparan District Hospital ng Iloilo del Sur Provincial Hospital ay isang level 1,100 bed capacity facility na matatagpuan sa gitna ng distrito ng Basak ng lalawigan sa bayan ng Tamparan. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao dahil sa easterlies. Ayon sa Pag-asa, asahan na makakaranas po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Carmina Camid, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyong publiko at moral governance. Maraming salamat po, pagpalain ang Bangsamoro.